At ang istorya, according to the record of the Bible, yung nilikha ng Diyos, ang tao dito sa mundo, and according to my belief as a Christian, according also to the Bible, iniwanan niya si Satanas. Iniwanan niya si Satanas doon sa kalangitan. Sino si Satanas? Sabi niya, the right hand of God, the morning star, Lucifer, kanang kamay ng Panginoon. And he leads Satan with his power. Iniwanan si Satanas. Saan siniwanan? Sa langit. Why? Because God came down to earth, made man. He made human being on earth. At according to the story of all Christendom, including Seven Deadness, my former religion, si Satanas ay umakyat yung ego ni Satanas. Habang wala doon ang Diyos, sabi ni Satanas, now, I will create a kingdom above the kingdom of God. Who will with me? Kasama ko. Who will not? My enemies. So according to the record, they said the third party, ang ikatlong, 1/3 of the angel were convinced by Satan to be with him, and then the great controversy. Mayroon sa Badista, mayroon siyang aklat, the first controversy. Ang unang digmaan. Alam mo nga ang anong digmaan nangyari sa lupa? Hindi. According to the Seventh-day Adventists and according to the Bible, ang unang digmaan nangyari sa langit. Gera. Nangyari sa langit. So, almost of the angels na hindi kumampi ni Satanas, halos natalo. Halos natalo. Luckily, dumating ang Diyos. Dumating ang Diyos. Satan, what happened? So, si Satanas, simple, dumating ang Diyos, nawalan siya ng power. Sa madaling to make it short, according to the record in Christianity, linapos daw, tinalian daw si Satanas. And thrown down, tinapon si Satanas. And also, coincidentally, si Satanas nahulog saan? Of how many planets we have? There are so many stars and planets. Nahulog sa Earth. Planet Earth. At saan pa nahulog? Dito mo sa Garden of Eden. Doon sa Garden of Eden, Satan, talking about Satan, nagkatsansa si Satanas. Sabi kasi nandoon na si Adan at si Eva, sabi ni Satanas, kain kayo, yung pinagbabawal na prutas, kain kayo sa prutas na ito, dahil kung you will eat this fruit, you will have life, you will be wise than God. Sabi, hindi kami kakain dahil sinabi ng Diyos ay mamatay kami. No, you will not die. Instead, you become wise. So, daling sabi, kumain si Adan at si Eva. Tanong, bakit nakatsansa si Satanas doon sa langit, nakipaggera? Dahil saan ang Diyos? Sa lupa. Bakit naman si Adan at si Eva ay natukso ni Satanas? Dahil saan ang gwardya nila? Ang Diyos lang ang gwardya. Ang Diyos ay nandoon sa langit. Nakatsansa naman si Satanas. Ngayon, hindi alam ng Diyos ang pangyayari. We don't believe this story. But I'm just mentioning for the Christian to evaluate whether this is true or not. Okay? Yung dumating ang Diyos, ayon sa Genesis, basahin natin ang Genesis, the story of Genesis. Naglakad ang Diyos at narinig nila ni Adan at ni Eva ang apak ng Diyos. Narinig nila ang apak. Sinong hindi maniwala sa akin, you can cross-examine me and ask where in the Bible. I will show you chapter and verse in the Bible later on. At narinig nila ang apak ng Diyos. At anong sabi? Adan, Eva, nasaan kayo? Bakit nagtawag ang Diyos? If He is the true God, why He is calling? Nasaan kayo? Ano ibig sabihin? Naghanap. Nasaan kayo? Sabi ni Adan, dito kami nagtago. Sabi ng Diyos, bakit kayo nagtago? Kumain ba kayo sa prutas na aking pinagbabawal? Nagtanong pa ang Diyos. At hindi niya alam kung saan. Nagtago pala eh. For Diyos, astagfirullah. Sa Islam, no. We don't believe this because Allah, wherever you hide, sa ilalim ng lupa, sa ilalim tayo ng kaban, anong iniisip nyo? Alam ng Diyos. Why the Bible mention like this, the story of God?
And then, sabi pa, dahil sa babae, dahil sa babae, sometimes sabi ganito, mga kapatid, will you believe this kind of God? Just like human being. Kasi lunggo pa nga ataw, pagkadto ko to, ay ka to, pagkadto ko di, ay ka di nga, ano ka, aswang? Ano ilunggo, masay? Na kung ang Diyos pala, ato to sa langit, sa duta, why siya? At di naman siya sa duta, why to siya sa langit? Where is the teaching of Christianity? They said, God is omnipresence. According to the Christianity, God is omnipresence. He was there in all places. In Islam, we don't believe this. In Islam, we don't believe. Na Allah existing in all places. Nandoon siya sa lahat ng lugar. Ang Islam hindi po naniwala. Dahil kung maniniwala po ang Islam na ang Diyos nandoon sa lahat ng lugar, si ilong no, nandoon, may Diyos. Sa ilalim ng ilong. Kasi ang Diyos ay nandoon sa lahat ng lugar. May nagturo-turo rito sa atin ngayon sa disco house, nandoon ang Diyos sa disco house, nakaupo. If God is there in all places, sa Puso Negro, may Diyos doon. Sa Sabungan, may Diyos doon. He's sitting there. And remember, there is only one God. If God is existing anywhere, you are talking about billions of God. There are countless of places on earth. We don't believe that in Islam. We say, where is Allah? We say Allah in His kursi, in His throne. Allah in His throne. What is existing anywhere? It's not Allah, it's not God existing anywhere. What is existing anywhere? Cover anywhere? What? By His knowledge. Allah, of all things and all places, He cover everything by His knowledge, by His seeing, by His hearing, nandoon sa lahat ng lugar. Ang lahat niyang pangdinig, nandoon sa lahat ng lugar. Ang lahat niyang paningin, nandoon sa lahat ng lugar. But where He is in His throne. Dahil sa Islam, Allahu Wahid. Ang Allah ay isa lamang. But the Christian cannot explain that. They said, we have to do the same like this. Ask the pastor if he can explain like that. No.